sa totoo. Nagpapatuloy ang radio drama ng buhay. Sana Lourdes sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Iyon, no? High school ako niyan. Alright mga kapatid, magkita-kita po tayo dyan bukas sa UE Manila bilang unang stop po ng ating university tour. Magsisimula po ng 1:30 hanggang 3:30 ang panayam po natin sa mga communication students po ng UE Manila. Opo. At kasama po natin ang napakagandang lalaki na spinner na si Erwin Ocaña. Hey? Hoy! Huwag na kayong magpautol dyan! At si Miss Cherry Baile. At ang mga boss ng Radyo 5, True FM, na talagang magmamanman sa bawat kilos ni Erwin Ocaña kung dapat nga ba siyang bigyan ng Christmas bonus o hindi. Ayan, ewan ko pero mukhang magde-demo yata kami ni Erwin Ocaña kung paano dumadaloy ang programa, no? At si Miss Cherry Baile ay magkikwento ng kanyang mahabang karanasan sa radyo. Nung panahon na plaka pa lang ang ginagamit para ano yung plaka, Mr. Ocaña? Hindi ko alam yun eh. Nauna sa CD. Ano ba yung CD? Alright. At naisin po namin kayong makakwentuhan kung ano ba ang tingin ninyo sa platform na radyo. At kung paano ito sa pananaw ninyo madadala sa modernong henerasyon. Diba? Sila po ang ating mga panauhin sa gaganaping mga MASCOM students. Of course, dapat kami ang turuan ninyo. At malamang Erwin Ocaña, sige nga, subukan mo. Kung bukas pa yung ililibre kita dun sa Hepa Lane na tinatawag. Sa Hepa Lane, masarap ang fried chicken doon, yung malapit sa may simbahan. Kung wala, tatawid tayo sa Espanya. May alam ako masarap na sislingan doon. Exactly, Your Honor. Oo, sa may Usti. Tapos, dediretso tayo doon sa kung saan may bilyaran. Pero dahil hindi ako nagbibilyar, mura naman doon ang... Huwag niyo po kaming tularan. Huwag tularan. Huwag niyo tularan ng buhay wasak. Kung nais ninyong nakagraduate ako. Alright, sa oras po na 11:10, kayo pa rin po ay nakatutok sa programang Sana Lourdes. Kung kayo po ay nagtataka, ano yung Lourdes? Ako po yun, si Lourdes de Vera. Host lang po ako dito dahil tunay na bida po dito. Ang gagaling nila yung mga voice actors po natin at ang mga nagsusulat po na si Jemon Sebastian aka Krishna Senga. At ang direktor po natin mga kapatid ay ang magkapatid na Eric Galvez at Jojo Galvez. Ang galing kanina ni Kim Christianate Pomeda, yung gumaganap na si Marga. Sa eksenang kausap niya yung kanyang sarili. Galing. Boses niya as ibang tao, boses siya as Marga. Parang nagtatalo sila doon, Galing. Si Tito Blair Arellano, mahusay din dito. Excellent. Yung kanyang very fey at very suabe. Sabi ang report pala ni Ron Francisco, wala na yung bilyaran sa dapitan. Excuse me, nandun pa rin. Hindi mo lang nahanap. Nakatago. At social na siya ngayon. Wala na rin yung jukebox, Ron Francisco. At yung nakatambay doon, na sabihin lang natin na sino to? Meron siyang kakaibang takbo ng utak. Nang gagawin mo lang, maghuhulog ka sa jukebox. At pag yung kantang yon ang narinig niya, paulit-ulit, sasayaw lang siya ng gano'n. Paulit-ulit, 10 minuto. Minsan nilalagay ko Stairway to Heaven. Kahit wala sa tempo, sasayaw lang siya ng ganun. Galing. Okay. So, back to our story.
sa pagpaputuloy po ng kwento natin ngayon, no? Na bida kontra bidang Marga. Sino ba naman ang hindi sasama ang loob kung kagaya ka ni Marga? Mismong magulang mo ay nawala na ng tiwala sa iyo. O feeling mo na wala ng pagmamahal sa iyo. Na dahil na rin sa sakit ng ulong binibigay mo sa kanila. Dahil ang paborito ng mga magulang mo, lalo na ng tatay na may-ari ng kumpanya ninyo, ay ang kapatid mo na si Jared. At mas nagngingit-ngit itong si Marga dahil bilang anak ng pangalawang asawa ay pakiramdam ni Marga na inagawan siya ni Jared. Hindi lamang ng atensyon ng ama, kundi ng kanilang negosyo. At dahil dito, kahit ilang beses siyang pinagbigyan at winasak ang tiwala ng tatay, ang puso ni Marga ay punong-puno ngayon ng paghihiganti, puot at paghihiganti sa mga taong feeling niya ay nang-agaw sa kanya. Pinangako niyang sisirain niya ang kanilang mga buhay. Naku, sorry Marga, pero ano pa kaya mararamdaman mo kung malaman mo na pati ang boyfriend mo, ultimong boyfriend mo, ay meron ding aagaw? Yes, ang boyfriend mo ay... Tuloy na po natin ang kwento natin na pinamagatang The Favorite. Wala na ang lahat sa akin. Ang karapatan ko sa mga ari-arian ni Dad. Si Sandro, ang anak ko. Ang saklap! I don't deserve this. Sandro, there's a dance floor! Okay, let's go! Teka, sila Sandro at Jared din ah. Bakit nandito? At bakit sila magkasama? Happy monthsary, mahal ko! Same to you! Naghalikan yung dalawa. Ibig sabihin, si Jared ang karibal ko kay Sandro. Si Jared ang dahilan kaya namatay ang anak ko. Hindi ka na ba ginugulo ng evil witch? Oo. Nagugulo pa rin si Marga sa akin, pero bahala siya sa buhay niya. Bahala siyang maghabol sa akin. Teka, alam na kaya ni Marga na ako ang pinagpalit mo sa kanya? Ang alam ni Marga pinagpalit ko siya sa ibang babae. Dapat lang nahiniwalayan mo si Marga. She's evil. You deserve someone else. Yup. I deserve someone else. At ikaw yun, Jared. Sandro! Jared! Ay! Ate Marga! Anong ginagawa mo rito? Hayop kang bakla ka! Ay! Marga! Huwag mong saktan si Jared sa harapan ko! Isa ka pa! Ay ko! Ano ba? Huwag mo nga akong hampasin, Marga! Ang sama-sama mo, Sandro! Bakit mo ako nakuhan-lokohan? Hayop ka! At ikaw bakla ka! Inagaw mo sa akin ang lahat! Hindi ko kagustuhang agawin sa'yo si Sandro, ate. Ang totoo niyan, I never thought na may in-love kami sa isa't isa. Sorry, Ate Marga, kung nasaktan man kita. Pero wala na tayong magagawa. Sandro is in love with me. At ikaw, party ka na lang ng nakaraan niya. Ang sama mong kapatid! Ikaw ang masamang kapatid, ate. Sinubukan ko na mo maging mabuting kapatid sa'yo, pero ikaw mismong lumalayo sa akin. Masyado kasing inaalipin ng insecurities mo, kaya bumubulusok ka pababa! Hayop ka, bakla! Papatayin kita! Ate, ka nasasaktan ako! Tigilin mo na yan! Tama na! Bitawan mo ako, Sandro! Bitawan mo ako! Max! Ano itong babae dito? Nakakadiri kayong dalawa! Nakakasama kayo! Panahon na!
Ang sasama niyo! Isinusumpa ko! Makakaganti rin ako sa'yo, Jared! Marga Joy? Marga? Sino ka? Bakit kilala mo ako? Nakita ko kanina yung nangyari sa inyo ng binabaing anak ni Rowena Joy. Malaki ang galit mo sa half-brother mo. At sigurado kong malaki din ang galit mo sa stepmom mo. Tapatin mo nga ako. Ano bang kailangan mo sa akin? Ikaw ang may kailangan sa akin, Marga. Alam mo ba? May alam akong malaking sikreto ni Rowena Joy na sigurado kong ikagugulantang mo at ng buong pamilya. Anong sikreto? Sabihin mo sa akin. Ano yon? Gusto mo malaman ang totoo? Sige, sasabihin ko sa'yo. Si Jared na half-brother mo, hindi mo siya tunay na kapatid. Anak siya ng stepmom mo sa ibang lalaki. So, how's your new position in the company? Very challenging po, Pa. But don't worry, kaya ko po ang bagong responsibilidad na pinagkatiwala sa akin ng kumpanya. Basta anak, congrats pa rin. You really deserve it. Thanks, Ma, Pa, sa tiwala. I'll make you proud. Ma'am Marga, hindi po kayo pwedeng basta pasok na lang ng pasok? Ako ang tunay na anak ni Dad, kaya may karapatan akong pumasok sa bahay na to anumang oras. Now, get out of my way! Jonah! Anong kaguluhan yan? Mali pa rin yung intindi ko. Hi, Dad! Long time no see. Oh! Nandyan pala si Tita Rowena at yung ampon nyo. Ano ba yung pinagsasasabi mo, ha, Marga? Kung pumunta ka lang dito para manggulo, you better get out now. Tatawag ako ng guard. Wait, Tita! Bago ka tumawag ng guard, para palabasin ako, may sasabihin lang ako. Hindi ka namin kailangan. Hindi namin kailangan yung sasabihin mo. Get out! Alam ko na ang totoo, Dad! Alam ko na ang tunay na pagkatao ng half-brother ko! Oops! We're not even siblings. Teka, ano ba yung pinagsasabi mo, Ate Marga? Gusto mong malaman ng totoo, Jared? Hindi ka isang tunay na Choy! Hindi ka tunay na anak ni Dad! Hindi kita tunay na kapatid! Lumayas ka dito! Bakit, Dad? Ayaw niyong malaman ng totoo? Yang si Jared, anak yan ni Tita Rowena sa ibang lalaki! Di ba, Tita? Tama ako? Ang pangalan ng tunay na ama ni Jared, Lorenzo Uy! Ma? Pa? Totoo po ba? Totoo, Jared! Kaya kung tutuusin, wala kang karapatan sa mga natatamasa mo ngayon! Sa akin dapat ang mga yan! Ma, totoo po ba yung sinasabi ni Ate Marga? Jared! Totoo ang sinasabi ng Ate Marga mo. Hindi kita tunay na anak. Anak ka ng mama mo kay Lorenzo Uy, yung kasalukuyang may-ari ng Waterfront Industries. Kasintahan ko si Lorenzo noon. Pero nung nabuntis niya ako, hindi niya ako pinanagutan. Iniwan niya ako sa ere. At mabuti na lang dumating ako para damayan ng mama mo. Actually, matagal na akong may lihim na pagtingin sa kanya. Kaya nung iwan siya ni Lorenzo, ginawa kong lahat para samahan siya. Minahal ko ang mama mo at pinangako ko sa kanya na aakuin kita bilang anak ko. What? Alam niyo ang totoo? Jared, patawarin mo kami ng mama mo kung hindi namin sinabi sa iyo ang totoo. Huwag ka sanang magalit sa amin, Jared. Ma? Pa? Ngayong alam mo na ang totoo, Jared. Alam mo na kung saan ka dapat lumugar. Siguro nga, Marga. Hindi ko anak si Jared pero para sa akin, siya lang ang anak ko. Ang tunay na nagmamalasakit sa akin at sa buong pamilya. Habang ikaw, maaaring kadugo kita pero wala kang kwentang anak.
Kaya kung papipiliin ako ngayon, mas pipiliin ko pa rin si Jared kesa sa'yo! How dare you! Di pa rin magbabago ang pagtingin ko sa'yo! Para sa akin, isa ka pa rin basura! Lumayas ka sa pamamahay ko! Guards! Kalat ka rin niyo ang babaeng yan sa labas! At kahit kailan, huwag na huwag niyo yang papapasukin dito sa loob! Ano ba? Binawan niyo ako! Tatandaan mo to, Edgar! Ikinahihiya rin kita bilang ama ko! Pagsisisihan yung lahat ng ginawa mo sa akin! Buti pang basura, hinahagis o binubuhos lang. Pero itong si Marga, abay, mismong ang sariling tatay ay hindi lang siya tinakwil, pinakaladkad pa siya. Palabas. Kulang na lang ay ipahabol sa mga aso. At mas nagngit-ngit pa itong si Marga dahil wala palang epekto ang kanyang pagbubulgar ng sikreto na sinabi sa kanya ni Leandro, ang backstory ng nanay na si Rowena. Nanay ni? Ang nanay ni Jared. Alam pala ng tatay, pero kahit hindi alam ni Jared, nirekta siya nitong si Edgar na kung ako pa rin ang papipiliin hanggang ngayon, mas pipiliin ko pa rin itong si Jared kahit alam kong ikaw ang aking kadugo. Correct! Correct. Walang sinabi yung kasabihan, walang epekto ang blood is thicker than water. Nek-nek mo! Blood is thicker than water pala ha. I-donate mo yan sa Red Cross. Tatawid ka lang ng EDSA. Pero ano kaya ang magagawa ng isang anak na tinakwil na, pinahiya pa, at pinakaladkad pa palabas sa mga security guard? Kalad ka rin yung babaeng yan palabas ng ating pamamahay. Akin na lisensya, may violation ka. Mga na kayo ng nanay niyong pinagli sa mapulang iting ng kalabaw. Kung ano ang gagawin nitong si Marga, malalaman po natin sa pagbabalik ng programang Sana Lured. Dito tayo sa